A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa man tamassaka bisunnati ila yaumil din ma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. At sa video na ito, tayo ay tutugon ng katanungan mula sa ating kapatid na pinadala sa pamagitan ng Messenger. Ang sabi niya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itanong ko lang po sana kung nalimutan ang Al-Fatiha sa ikalawang raka'ah at naalala lamang ito sa panahon na nakasujud ka. Kailangan po bang balikan, tumayo ka agad, or void na ang ikalawang raka'ah? Kumbaga po sa pagtayo sa ikatlong raka'ah ay magiging second raka'ah uli, then sujud sahu after ng taslim. Okay. So, alhamdulillah, napakaganda po ng katanungan ng ating kapatid. And hopefully, ang video na ito ay makatulong sa atin upang maunawaan at malaman kung ano ang dapat nating gawin sa pagkakataon na ito. Dahil batid natin na lahat tayo, maging sa pagdarasal, ay minsan nakakalimutan natin na out of focus tayo minsan sa ating pagdarasal dahil tao lamang, no? Na minsan dumadating sa atin ng pagkalimot at paging abala sa ibang bagay kahit pa sa tayo ay nasa pagdarasal. Subalit kapag nangyari sa atin ito, ano ang gagawin natin mga kapatid? Specifically kapag nakalimutan natin ay ang Surat Al-Fatiha. Now, sa katanungan na ito mga kapatid sa panampalatayang Islam, nakalimutan niya ang Surat Al-Fatiha sa pangalawang raka'ah at ito ay naalala lamang niya sa tuwing siya ay nagsusujud. Ibig sabihin, naalala niya na hindi pala nakapagbasa ng Suratul Fatiha sa raka'ah na yaon, at ito ay naalala niya na hindi pa dumating ang sumunod na raka'ah. Ang sumunod na raka'ah o yung qiyam o yung pagtayo sa sumunod na raka'ah. So sa paglalarawang ito, ang masasabi natin, kinakailangan niyang tumayo, no? Kinakailangan niyang bumalik sa pagkakatayo upang isakatuparan ang pagbabasa ng Suratul Fatiha. Dahil ang sino mang nakaligtaan ang Suratul Fatiha sa specific na raka'ah ay tunay na nakaligtaan niya ang isa sa mga haligi ng salah. Isa sa mga ruko ng salah. At ang Suratul Fatiha ay mula sa mga haligi o ruko ng pagdarasal na ang sinumang nakalimutan ito ay magiging void ang specific na raka'ah. Na kung kaya, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang sabi ng sallam, la salata liman lam yaqra bi ummil Quran. Walang pagdarasal ang sa sino man na hindi niya binasa o nabasa ang Ummul Quran. Ang Ummul Quran ay Surat Al-Fatiha. Sa ibang salaysay, kullu salatin la yaqra'u fiha bi Ummil Quran fahuwa khidaj. Lahat ng pagdarasal na hindi binasa ang Suratul Fatiha ay tunay na ito ay khidaj. Ibig sabihin fasid. Ito ay void. Ito ay tinatawag na invalid. Na kung kaya, mga kapatid sa panampalatayang Islam, ang masasabi natin sa nagtanong, kinakailangan niyang tumayo kung kailan niya naalala sa within that raka'ah. Within that raka'ah, nang ibig sabihin, hindi pa siya nakapagtayo o hindi pa naisa katuparan ang pagtayo para susunod na raka'ah. Kasi magkaiba po ang rulings, no? Sa bagay na yaon. So kapag naalala niya within that raka'ah, ay kinakailangan niyang o obligado siyang tumayo. No, halimbawa, kahit pa sa unang sujud, naalala niya na hindi siya nakapag-Fatiha. By that time, ay obligado siyang tumayo para isakatuparan ang Suratul Fatiha. At pagkatapos ito ay continue ang kanyang pagdarasal as a normal na pagdarasal. At pagkatapos siya ay magsujud sahu pagkatapos ng taslim. At ang pagsujudo sa pagkatapos ng taslim ay siya ay magtatahayat sa huling sujud. At pagkatapos magtahayat ay siya ay tinatawag na magtataslim
At pagkatapos magsujud sahwi ng 2 sujud, pagkatapos ay magtaslim muli. Yan po ang pamaraan ng sujud sahwi after ng taslim. Sapagkat mayroong mga naidagdag na mga rukun sa pagkakataon na ito. Subalit, kapag naalala na niya ito, saka pa lang niya naalala na hindi siya nakapag Suratul Fatiha sa previous ruko, okay, halimbawa sa pangalawang raka'a, at naalala niya lamang niya ito, pagkatapos no, na maitayo niya ang susunod na raka'a, therefore magiging void o magiging nulled yung raka'a na yaon. Okay? At sa pagkakataon na ito, magiging yung pangatlong raka'a ay magiging pangalawang raka'a na yon. Then so i-continue ito, so on so forth, hanggang sa huli at magsudo sa siya after din ng taslim. Okay? And hopefully mga kapatid ay nakatulong ang video na ito para maunawaan natin at malaman natin ang ating gagawin kapag nakaligtaan natin ang Suratul Fatiha sa ating pagdarasal. Okay? Na kung kaya mga kapatid ay kinakailangan ingatan natin ang ating pagdarasal at maging focus tayo sa ating pagdarasal tuwing tayo ay nagdarasal. Dahil talaga ang syaitan ay higit lalo sa mga nagdarasal na mag-isa, no? Ay talaga naman ang syaitan ay yun ang gustong-gusto ng syaitan, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, na i-distract ang isang Muslim na nagdarasal para sa ganun ma-out of focus siya doon sa kanyang ginagawang pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, binigyan ng solusyon ng Sharia sa pamamagitan ng sunnah ni Prophet Sallam kung ano ang dapat natin gawin upang malupig natin ang mga temptation ng syaitan sa ating pagdarasal at gawaing pagsamba. Na kung kaya, nilino niya sa atin kung ano yung mga dapat natin gawin upang makarecover na tayo at sa ganun ay maibalik natin ang ating ginagawang pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. So hopefully ay nakadagdag ng kaalaman ng video na ito at gayon din ay nakapaglinaw sa atin o para sa atin yung mga bagay-bagay na may kaugnayan sa pagdarasal. So sino pa po ang hindi nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, so don't forget to hit this bell button and subscribe to our YouTube channel at follow, and don't forget to follow our Facebook page. So maraming salamat. Share for more. Jazakumullahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.